Magandang araw, Hukom, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. May kaibigan ako. Alam kong nagtataka ka kung bakit yun ang unang lumabas sa akin. Pero dahil sa kanya kasi, kaya ko naranasan ang bagay na gusto kong ikwento ngayon. Hukom, matalik ko siyang kaibigan, kaya gusto kong kahit papano ay matulungan siya sa problemang sumpa kung ituring niya. Ang sabi niya kasi sa akin ay bata pa lang daw siya ay hinahabol na siya ng mga aswang. Kaya bilang apo ng kilalang manunugis ay hiningi ko ang tulong ng lolo ko para matulungan siya. Hindi yun naging madali, Hukom, pero nagawa namin siyang iligtas at putulin ang sumpang nagtatali sa kanya sa mga aswang. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Mariel at ito ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Lolo? Lolo! Ay, apo ko! Naku, anong ginagawa mo rito? Ay, wala ka bang pasok? Teka, Miyerkules ngayon, di ba? Ay, dapat sa eskwelahan ka. Hindi po, Lo. Namiss ko lang po yung lolo ko eh. Kamusta po kayo dito? Ay, naku, at wag mo akong bulahing bata ka, ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang sinadya mo rito at napadpad ka kahit alam ko naman na may klase ka? Si Lolo naman. Hindi ka ba naniniwala sa paborito mong apo? Sus! Alam ko lang na may kailangan ka. Kilala kita, ha? Hindi mo ako madadaan sa mga palambing-lambing mo, hoy! Lolo, kasi... Ano yon? May problema ka ba? May kaibigan po kasi ako. Ang kaso po, sinusundan siya ng mga aswang para patayin. Lolo, baka naman po... Ay, nako. Hindi tayo maaaring makialam sa kung ano man ang hidwaan ng mayroon sa dalawang panig. Pero Lolo, nakakaawa naman ho yung kaibigan ko. Bata pa lang siya, pinipilit na siyang sundan ng mga aswang. Saka tinatangka siyang patayin. Hindi ko naman po maatim na panoorin na lang siyang habulin ng mga aswang kung may magagawa naman akong paraan, di ba? Mariel, apo ko, seryoso ako sa sinasabi ko, ha? Hindi magbabago ang desisyon ko. Hindi natin tutulungan ang kaibigan mo. Lolo naman, kahit para sa akin na lang. Sige na, please. Kailangan mong maintindihan, apo, na manunugis ako ng baryo. Kung tutulungan natin ang kaibigan mo, ay maaari pati ang baryo na aking pinoprotektahan ay salakayin ng mga halimaw na sinasabi mong umaatake dyan sa kaibigan mo. Kaya gusto niyo pong hayaan ko na lang siya sa pakikipaglaban sa halimaw? O kaya hintayin na lang siyang mamatay? Ganun po ba yun, Lolo? Oo, dahil hindi talaga tayo maaaring makialam sa buhay na wala naman tayong direktang kinalaman. Wala rin po palang kwenta ang pag-uwi ko rito. Ang buong akala ko po matutulungan ko siya kung makakausap ko kayo. Apo, hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong magbigay ng tulong. Lalo na kung alam mong may mapapahamak na iba sa iyong gagawin. Naiintindihan ko po. Tahimik kong pinagmasdan si Lolo Almiro. Kita kong bakas sa kanyang itsura ang matigas na pagtanggi sa aking pakiusap. Matapos ko siyang kausapin, ay bumalik ako sa dorm sa syudad. Nakangiti akong sinalubong ng roommate kong si Michelle. Hindi ko siya pinansin at sa halip ay dumiretso sa aking higaan at naupo roon. Ibinalik naman niya ang atensyon sa ginagawa sa laptop. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi siya nakatiis na hindi ako kausapin. Oh, Mariel, bakit ang pangit ng mukha mo dyan? May nangyari ba sa pag-uwi mo? Kumusta ang lolo mo? Okay naman, Michelle. Nakakapagod ang biyahe. Sino ba kasing may sabi sa'yo na umuwi ka ng probinsya nyo at bumalik din agad? Gusto ko lang talagang kausapin si Lolo tungkol dyan sa kaso mo. Naku, hindi mo naman kailangan gawin ng bagay na yun eh. Ready na kaya akong ma-meet si Lord? Michelle, may magagawa pa tayong paraan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa tingin mo ba talaga kaya mong pigilan yung sumpa ng lahi nila? Ang tagal ko nung tinatakbuhan yung katotohanan, Mariel. Nakakapagod na rin tumakbo ng tumakbo eh. Michelle naman. Ano ka ba? Huwag ka nang magdrama dyan. Ako nga, okay lang sa akin eh. Sa'yo pa kaya? Basta, hindi. Iisip ako ng paraan para mapapayag ko si Lolo.
Mariel, ayos nga lang sa akin. Kung mamamatay, di mamamatay. No hard feelings. Ganun yun. Michelle, hindi ako nakikipagbiruan ha. Sino bang may sabi na nagbibiro ako? Hindi pa kita nakikilala at nagiging kaibigan. Alam ko na ang mangyayari sa buhay ko. Sa edad na 21, mamamatay na ako. Kaya tanggap ko na. Hindi mo kailangan gumawa ng paraan para mabago yun. Kasi matagal ko nang alam ang bagay na yun. Hindi na ako umimik sa sinabi niya, Hukom. Muli naman niyang inabala ang sarili sa laptop. Hindi ko alam kung sadyang pakialamera lang ako o baka dahil gusto ko lang talaga siyang tulungan. Kaya naman ng sumunod na araw ng aming pasok, nung nagtanong ang aming professor tungkol sa retreat na gaganapin sa 1 linggo, ay walang pagdadalawang isip kong sinuggest ang aming baryo. Nag-iwas ako ng tingin kay Michelle dahil naramdaman kong napatingin siya sa akin. Uy, Mariel, hindi mo na dapat ginawa yun. Ha? Ano naman ang ginawa ko, ha? Alam ko kung bakit ka nag-come up sa idea na isuggest ang baryo nyo para sa retreat natin. Gaga, huwag kang assuming dyan. Nag-request lang yung kapitan ng baryo namin na baka may maitulong ako sa turismo doon. Alam mo naman, di ba? Masyadong liblib ang lugar namin. Kaya bihira talagang maabot ng mga turista. Ganun lang yun. Talaga lang ha? Oo nga. At saka napag-isipan kong kahit ano palang gawin ng nakapaligid sa'yo, kung desidido silang patayin ka, wala kami magagawa. Tama. Yo! What's up, girls? Ano pinag-uusapan niyo dyan, ha? Wala ka na ron. Kismoso. Baka mamaya kayo magkatuluyan yan, ha? Kadiri ka, no? Ayoko. Alam nyo, dyan nagsimula ang lolo at lola ko. Ah, ganun ba? Baka kaya siguro sila namatay kaagad para malinis ni Lord yung pagkakamali sa matchmaking niya. Aray! Talaga? Napakabastos ng bunganga mo no? Sakit na! Aray! Ewan ko sa inyong dalawa. Sige na, sa library muna ako. May tatapusin pa akong script ng reporting Teka lang Michelle, magdidilim na Gusto mo bang samahan kita? Hoy, ano ba akala mo kay Michelle? Bata na kailangan ng guardian kapag madilim na? Ang sabi ko, manahimik ka. Pwede ba dyan? Oh, Mariel! Chillax ka lang. Bakit ba galit na galit ka? Inaano ba kita, ha? Wala kang alam, kaya manahimik ka na nga dyan. Ay, ewan ko talaga sa inyong dalawa. Mag-away kayo dyan na mag-away, ha? Malalaki na kayo. Uy, sigurado ka ba na hindi ka magpapasama, ha? Hindi na. Sure naman ako na may mga students pa sa library ng ganitong oras Okay. Tawagan mo na lang ako kung may problema, ha? Teka, may asin ka bang dala? Bawang, ha? Ano? Asin? Bawang? Anin naman niya yun sa library. Pakialamero to. May dala ka naman siguro, no? Teka, sandali. Ano ka ba naman, Mariel? Chill lang. May dala ako. Nasaan? Patingin nga. Ito, huwag kang mag-alala. Sige, mauna na ako, Nang makalayo na ng kaunti si Michelle, sinundan ko siya para siguruhin walang magiging problema. Sisiguraduhin ko na walang mangyayari sa kaibigan ko. Sa kasamaang palad lang Hukom, sinundan din ako ni John. Ano ba naman yan, Mariel? Para namang bata si Michelle yan Hoy, hindi ka ba talaga tatahimik ha? Nakikialam ka Ikaw kaya itong pakialamera. Bakit ka ba sunod ng sunod kay Michelle, ha? Alam mo, wala kang pakialam. Anong walang pakialam? Ano ba talagang problema mo kay Michelle? Bakit mo siya sinusundan palagi? Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Ano ba? Ay, napakamarites mo. Alam mo ba yun? Alam mo, worried lang ako. Hindi ako marites. Sus, pinaganda worried daw. Ganun din yun. Huwag ka na lang kasing makialam. Pwede ba? Hukom, hindi naman nagtagal si John sa loob ng library. Naiwan ako habang binabantayan si Michelle. Maya-maya ay tumayo na siya. Tapos ibinalik na niya ang libro kung saan niya kinuha. Mabilis ko siyang sinundan pero hindi ako nagpakita. Palihim ko siyang sinundan hanggang pauwi. Madilim na ang daan pabalik ng dorm dahil hindi pa naayos ang streetlights at ramdam ko rin ang katahimikan ng paligid. Hanggang sa napansin na niya ako. Teka, Mariel? Oy, Michelle, anong ginagawa mo rito? Gabi na.
Galing ka rin sa library? Gaga, hindi. Kumain lang ako ng dinner kila Aling Siling. Tinamad na rin kasi ako magsaing eh. Ganun ba? Akala ko sinundan mo na naman ako eh. Bakit naman kita susundan? Bakit? Artista ka ba at kailangan mo ng bodyguard ha? Hindi. Akala ko lang. Akala ko kasi sinundan mo na naman ako. Ano ka ba? Bakit ba seryoso mo? Nagbibiro lang ako. Ikaw naman kasi. Para namang hindi ka pa nasanay sa akin, Michelle. Palagi naman kitang binibiro eh. Kahit na, nahihiya kasi ako eh. Ano ka ba naman, Michelle? Ako lang to, si Mariel. Best friend mo, best friend mo. Minsan talaga hindi na kita maseryoso. Palagi ka nalang nagbibiro at nagpapatawa eh. Bakit? Kung magseseryoso ba ako at hahanap ng paraan para hindi ka naguluhin ng mga aswang, papayag ka ba ha? Magkaibang bagay yon, Mariel. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Pabayaan mo na kasi at pakawalan ng topic na yan, pwede ba? Ano pa bang magagawa ko? Halika na, ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Hukom, humakbang si Michelle palapit sa akin bago siya umangkla sa aking braso. Tahimik kaming naglakad ng gabing yun, pero maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig at nakakapangilabot na ihip ng hangin. Nagkatinginan kaming dalawa nang marinig ang pamilyar na pagaspas ng malalaking pakpak mula sa malayo. Agad akong napatingin kung nasaan nang gagaling ang pagaspas na yon. Nakita ko ang isang babaeng may mahabang buhok, may pakpak na itim na maihahalin tulad sa isang paniki. Mahaba ang mga kuko at may matutulis na mga ngipin. Kalahating katawan lamang nito ang lumilipad. Sinusundan kami nito. Mabilis na nakalapit ang manananggal sa amin at sinubukang hablutin si Michelle. Mabilis ko siyang itinulak kaya hindi nagtagumpay ang aswang. Pero napasubsob naman si Michelle sa kalsada. Michelle! Takbo na! Iwan mo na ako, Mariel! Iwan mo na ako! Sa tingin mo ba talaga kaya kitang iwan, ha? Pero hindi ka dapat nadadamay sa gulong nito. Kahit anong sabihin mo, damay na ako. Kaya hindi kita iiwan dito. Tumakbo ka na sabi. Sige na, hayaan mo na ako. Hindi nga kita pwedeng pabayaan. Ano ba? Ayoko madamay ka sa gulo ko, Mariel. Pakiusap, sige na. Hindi mo ako madadamay kung lalabanan mo siya. Pero, paano? Hindi ba't lagi kitang pinapaalalahanan na magdala ka ng asin at bawang? Nasaan ang mga yon? Ihagis mo sa halimaw na sumusunod sa atin ngayon! Hukom, kinalkal ni Michelle ang bag niya bago tuluyang nakuha ang asin at bawang. Mabilis siyang tumakot ng asin sa plastik at inihagis sa halimaw nang magtangka itong muling umatake. Napalipad ang halimaw palayo dahil sa bahagyang pagkakalapnos ng balat nito. Akala ko ay tapos na pero umatake ito ulit. Mas lalong naging mabilis ang pagkilos ng manananggal. Mabilis kong nilapitan si Michelle at marahang hinablot ang kanyang braso. Saka siya hinila palayo sa lugar na yon. Hingal na hingal kaming nakarating sa dorm. Mabilis kong isinara ang pinto at mga bintana. Nakita kong napatukod pa ang mga kamay ni Michelle sa kanyang mga tuhod habang naghahabol ng hininga. Sabay kaming pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Mariel, salamat ah. Buti na lang talaga kahit paano. Epektibo ang asin, ano? Sana nilahat ko na ang asin para mamatay na ang halimaw na yon. Hindi mamamatay ang mga aswang gamit ang asin lang, no? Pero ang sabi mo mabisa tong pangontra, di ba? Oo, mabisang pangontra dahil nasasaktan at nalalapnos ng bahagya ang mga balat nila dulot ng asin. Pero hindi sila mamamatay? Sakit lang ang maidudulot ng asin sa mga aswang. Ganun lang yun. Wala pa ako nababalitaan na nakapatay ng aswang ang paggamit ng asin. Kahit nga ang lolo ko, bihira lang na gumamit niyan eh. Talaga? Ano namang ginagamit ng lolo mo kung ganun? Mga armas na pamana pa ng kanununuan namin. Nagtataka ka siguro kung paanong hanggang ngayon nagagamit pa yon, ano? Paano nga nangyari yon? Ganito kasi yon. Kilala ang angka namin sa baryo bilang angka ng manunugis. Bawat henerasyon sa pamilya, may mga magmamana ng mga armas na ginamit ng aming mga ninuno para lumipol ng mga aswang. Ikaw ba, Mariel? Magiging katulad ka ng lolo mo? Hindi ako magmamana ng mga bagay na yon, pero tinuruan ako ni lolo ng kanyang mga kaalaman para sa proteksyon, ganon.
Ay, nakakatuwa naman. Saka mukhang exciting. Wala nang mas exciting sa buhay mo, no? Ikaw ba naman ang habulin ng mga aswang since birth eh? Teka lang Michelle. Alam mo ba kung bakit nila ginagawa yon? Sabi lang sa akin ni Papa, bago siya namatay, ako na raw ang huli sa pamilya dahil babae ako at wala na magdadala ng apelido namin. Ang apelido ng babaylan na pumatay sa misaya ng mga aswang noon. Ha? Ibig sabihin, sa'yo matatapos ang sumpa ng pamilya nyo? Oo, kaya nga porsigido silang patayin ako eh. Tumatawa ka pa talaga ah. Kung gano'n naman pala, mas may pag-asa na matapos to. Wala na susunod at sa'yo na matatapos. Kung tuluyan nating mapuputol ang sumpa na nakakonekta sa'yo, wala na maaapektuhan. Tuluyan ka na makakalaya, Michelle. Na malabong mangyari kasi hindi sila papayag. Pero kailangan lang nating maniwala. May pag-asa pa, Michelle. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng pag-asa tungkol sa mga bagay-bagay. Lalo na yung tungkol sa sitwasyon ko. Salamat, Mariel, ha? Nang dumating ang araw ng aming pag-alis para sa retreat, ay nagkaroon na ako agad ng plano para mapapayag si Lolo. Umupo ako sa pinakadulong parte ng bus. Nang makitang papasok na si Michelle, agad ko siyang hinila pagtapat sa akin para umupo sa aking tabi. Ilang sandali pa ay nagbilang na ang aming guro saka umalis ang bus na sinasakyan namin. Michelle, may plano na ako kung paano ko mapapapayag si Lolo na tulungan ka. Hindi ba sinabi ko na? Hindi mo na kailangan gawin to. Hindi, kailangan nating subukan ang lahat ng bagay para mawala ang koneksyon mo sa sumpang yan. Paano mo naman gagawin yun? Kailangan kong madamay sa gulo mo. Ha? Ano? Teka, nababaliw ka na ba? Di mas lalong bad shot ako sa lolo mo kung ipapahamak at idadamay kita. Hindi na niya ako hayaang madamay dahil tutulong na siya. Hindi. Ayokong gawin ang gusto mong mangyari. Yun lang ang naiisip kong plano para tuluyang mapapayag si Lolo. Ayaw niya mangialam dahil hindi naman kami kasali sa gulo niyo. Pero kung nasali na ako sa gulo, hindi siya matatahimik hanggat hindi ako naaalis sa alanganing sitwasyon, di ba? In short, lolokohin natin ang lolo mo na nadamay ka na, ganun ba? Ganun na nga. Ayoko ng ganun eh. Hindi ka ba natatakot na baka mas lalong gumulo ang lahat? Desperate times call for desperate measures. Nang malaman kong kwento mo, nangako ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ka natutulungan. Hindi ako bumibitaw sa pangako na yun, Michelle, kahit gaano pa yun kahirap. Mariel, bakit mo ba ito ginagawa? Magkaibigan tayo eh. Hindi ba gano'n naman ang magkakaibigan? Nagtutulungan? Pero hindi sa ganito katinding sitwasyon. Masyado tong delikado, Mariel. Wala akong pakialam sa mga sitwasyon na yan, ano? Pagkaibigan kita, poprotektahan kita. Pero hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Simple lang yan. 1 month supply ng lunch. Okay na ako dun. Naku, bakit ba ako nagtanong? Alam ko naman pagkain ang sagot sa lahat para sa'yo eh. Ilang oras kaming nasa biyahe, Hukom. Magtatanghali na nang madaanan namin ang lumang arko ng aming probinsya. Ilang minuto na lang ang aming bubunuin bago makarating sa baryo, kaya naman tumayo ako para makuha ang bag namin ni Michelle na inilagay ko sa itaas. Ilang saglit pa ay huminto na ang bus sa isang bakanting lote na malapit lang din sa bahay ni Lolo. Medyo nakipag-unahan pa ako sa pagbaba sa bus. Nakita ko si Lolo na inaaninag pa kung sino ang mga taong biglaan na lang dumating sa kanyang lugar. Nang makita ko ay agad napilitan ng ngiti ang nag-aalangan niyang muka. Lo? Apo, ano bang nangyayari at sumadya pa kayo rito? Lo, sinuggest ko po sa school namin na dito kami mag-retreat para makasama ko po kayo. Alam nyo naman na palagi ko po kayong namimiss eh. Ay, nakong bata ka.
Kaya pala abala ang Kuya Julius mo sa pagluluto eh. May plano ka palang ganito ha? Surprise nga po kasi, Lolo. Ay nako, mabuti na lang at nilinis ni Julius sa mga kwarto at may matutulugan kayo. Hello, kinuntsaba ko po si Kuya eh. Ay nako po, ikaw na bata ka. O siya, sige na. Pumasok na kayo dun sa kusina. Lo, sandali lang po ah. Ay nako, ano na naman yon? Tandaan niyo pa po ba yung kinuwento kong kaibigan sa inyo, ha? Oh, yung hinahabol ba ng aswang? Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi ako makikialam tungkol sa bagay na yan? Hello, gusto ko lang pong ipakilala siya sa inyo. Si Michelle po pala, Lolo. Una ko pong kaibigan sa Maynila. Magandang tanghali ha. Magandang tanghali po, Lolo. Lo naman, wala ka bang ibang sasabihin dyan, ha? Ba't tahimik ka? Gaya ng sinabi ko, Mariel, hindi ako mangingialam sa gulo ng iba. Masyadong maraming madadamay. Lolo naman eh. Hindi mo mababago ang desisyon ko. Ha? Bueno, gabayan mo na ang mga kasama mo papasok sa bahay ha. Hindi ka na nahiya at pinaghintay mo pa mga bisita mo. Ay, Lolo naman eh. Mariel, pabayaan mo na. May ibang oras pa naman. Kumain muna tayo ng tanghalian. Pagkatapos nun hukom, ay nagsimula na akong mag-asikaso ng mga kaklase. Itinuro ko muna ang magiging kwarto namin pansamantala habang kinakausap si Lolo ng aming guro. Malaki ang bahay ni Lolo at kasya naman kaming lahat. Ang bahay kasi na ito ang uwian ng aming angkan kapag meron kaming reunion. Nang matapos na isaayos ang kanilang mga gamit sa kwarto, ay nagsimula na kaming bumaba para kumain ng tanghalian. Nangunguna si John na masyado na ring dikit kay Kuya Julius at nagagawa pang makipagtawanan sa kanya. Kuys, saan tayo pwede pumunta rito? Makagala man lang. Ay nako John, delikado yan. Baka kung saan-saan pa kayo mapunta. Hindi good boy kaya ako. Siyempre, doon ako sa pwedeng mapupuntahan lang, kuya. Nagsisimula ka na namang mangulit, John. Kailan ka kaya mananahimik, no? Alam nyo, minsan talaga nakakahalata na ako sa iyo eh. Crush mo talaga ako, no? Anong crush? Nananaginip ka ba? Tsura mo, no? Sus, kunyari ka pa. Ano ka ba? Lakas kaya ng tama mo sa akin. Ay, nako, hindi, no? Huwag kang feeling dyan. Huwag mo na kasing itanggi, Mariel. Huwag ka na mahiya. Malay mo, mauntog ako at patulan ka kahit napaka-nager mo. Ganon. I-crush ko kaya yung mukha mo sa pader. Napuno ng tuksuhan ang hapag. Nangunguna pa si Kuya Julius na sinasabayan din ni John. Hanggang sa matapos kaming kumain ng tanghalian. Dumiretso kami ni Michelle sa bakuran kung saan abalang nangunguha ng mga halamang gamot si Lolo Almiro nung mga oras na yon. Nilapitan naman namin si Lolo para makipagkwentuhan. Abay, hindi pa ba kayo magsisimula ng mga gawain ninyo? Lo, gusto niyo ba kami magsimula na? Di hindi ko na kayo malalambing yan. Ay, huwag mo ako simulan, Mariel, ha? Alam kong yung ginagawa at parehas pa rin ang aking desisyon. Wala akong gagawin para makialam. Sige na, Lolo. Ano ba talaga kasi ang pakay mo, ha? Bakit mo ba ipinipilit sa akin ang bagay na to? Kasi nga... Ano? Inatake rin ako ng manananggal, Lolo. Kahit na anong pagpigil pa ang gawin natin, kasama na ako sa aatakihin nila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Lo, mukha ba ako nagsisinungaling? Sa sobrang kagustuhan mong makatulong, ay hindi na ako magtataka kung kasinungalingan na sinasabi mo. Lolo, totoong sinasabi ko. O siya, mamayang gabi, sa oras na tulog na ang lahat ay pumunta kayo sa sala. Doon niyo ako kausapin tungkol sa bagay na ito. Talaga, Lolo? Papayag ka na? Hindi ko sinasabi na pumapayag na ako. Gusto ko lang malaman ang buong kwento. Si Lolo, hindi pa sinabi na gusto niya makichismis. Naku, Mariel, tatamaan ka. Oo na po, mananahimik na. Teka, pupunta lang po kami sa sapa, Lolo, ha? Ipapakita ko kay Michelle kung saan ako dati naliligo. Huwag kayo masyadong magliwaliw sa kakahuyan, ha? Masyado ng delikado. Maraming mga matang nagbabantay doon na hindi natin kakampi. Mariel? Anong ibig niyang sabihin? Anong ibig sabihin ni Lolo doon?
Naku, si Lolo, nanakot pa talaga. Wala yun, Michelle. No ka ba? Hindi naman kita ipapahamak eh. Huwag kayong masyadong magpagabi ha. At sumunod kayo sa mga karatulan na nakapaskil sa bawat sulok ng kakahuyan. Oo na po, Lolo. Ako na pong bahala. Mariel, hindi ba delikado? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo, no? Alam na alam kong lugar na to. Sigurado ka ba dyan, Mariel? Wala ka man tiwala sa akin? Alam mo na, baka delikado. Nakakatakot eh. Hindi yan. Malapit lang naman ang sapang tinutukoy ko eh. Pwede pa ba yung liguan? Wala kasi akong dalang damit. Gaga, di naman tayo maliligo at magdidilim na rin ano. Sabi nga ni Lolo, delikado rito kapag naabutan tayo ng dilim, di ba? Baka mapano mga kaklase natin eh. Baka pumunta rin dito dahil wala pa naman tayong ginagawa, di ba? Hindi sila papayagan ni Lolo at ni Kuya Julius kahit pagustuhin nila. Paano kung tumakas sila? Ano ka ba naman, Michelle? Ang nega mo talaga kahit kailan, no? Nagsasabi lang naman ako ng possibilities lalo na at may makukulit tayong mga kasama. Huwag ka mag-alala. Hindi makakatakas ang mga makukulit na yun kay Kuya. Sana nga. Ayoko naman na umuwi tayo ng hindi kumpleto sa Maynila. Huwag mo nga sabihin yan. Parang kiniklaim mo yung negative energy at masama yan. Baka mas lalo tayong mapahamak. Nung mga panahong yon, medyo madilim na ang kakahuyan. Mahamog na rin hukom. Tumingin kami sa buong paligid at nakita naman namin ang mga karatula ng paalala tungkol sa ibang parte ng lugar, kaya tinandaan ko ang mga yon. Alam ko rin kasing hindi maglalagay ng gano'n ang mga taga-baryo kung hindi naman kailangan. Ilang saglit pa ay naaninag ko na ang sapang ipinagmamalaki ko kay Michelle. Excited kong itinuro yun sa kanya. Wow! Grabe! Ang ganda! Napapalibutan ng mga puno. Tapos may gumagapang na mga baging sa mga puno. Probinsyang probinsya. Ang sarap din ng hangin. Sabi ko naman kasi sa'yo ayaw mo lang maniwala sa akin. Para kasing sa paraan ng pagkukwento mo, niloloko mo lang ako Ano, Michelle? Ano ka ngayon ha? Naniniwala ka na ba sa akin ha? Nakakatuwa. Hindi ko ina-expect na may maganda palang place sa lugar nyo. Ito talaga ang madalas kong dayuhin tuwing umuwi ako dito sa amin. Tingnan mo, ang peaceful. Totoo, malayo sa magulong Maynila. Na palaging binabaha. Ay nako, sinabi mo pa. Lika, umupo muna tayo bago tayo bumalik. Kasi alam naman nila na narito ako Alam na alam ni Kuya Julius kung saan ka pupunta kapag nagagala, no, Mariel? Kapag nawala tayo ng matagal, tiyak kong susundan na tayo noon at susunduin. Safe ba talaga sa lugar na to, ha? Safe naman. Bakit? Sigurado ka, ha? Uy, ano ka ba naman, Michelle? Dito ako lumaki, kaya alam kong safe dito. Kaya, alam mo, relax ka lang dyan. Sabi mo Ilang oras din kaming nanatili sa sapa. Tahimik naming pinanood ang bawat paggalaw ng tubig. Maya-maya ay nakaramdam ako ng kakaiba. Ang hangin na umiihip ay mas lumamig at nagbigay ng kakaibang tensyon sa akin. Nilibot ko ng tingin ang paligid dahil naramdaman kong may mga matang nakamasid. Mariel, balik na kaya tayo? Tama, hindi rin maganda kung aabutan tayo ng dilim dito Kaso, may ilaw ka ba? Hindi pa naman ganun kadilim Kaya pa nating lakarin ang daan kahit na walang ilaw o flashlight. May point ka naman. Teka, wala ka bang nararamdaman? Ha? Tulad ng ano? Parang kanina pa may nanonood sa atin Ramdam mo rin yun, ha? Kanina pa nung dumating tayo rito, parang pinapanood ang bawat galaw at kilos natin. Kailangan na nating bumalik sa bahay. Mas ligtas doon. Mariel, hindi naman na ako bata. Pero kahit na, kailangan mo ng proteksyon ni Lolo. Kaya, bilis, halika na, umalis na tayo dito. Sige na nga,
Ay, sayang. Ang ganda pa naman dito. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita rito kapag may time tayo bago umuwi, ha? Talaga ba? Sinabi mo yan, ha? Oo na nga. Sa ngayon, kailangan na muna nating umuwi. Kasi delikado na dito eh. Mahirap na, di ba? Bakit delikado? Ano ba yun? Na may nakasalubong tayo rito at magkaroon pa ng engkwentro. Wala tayong panlaban. Nagsimula kaming maglakad pabalik, pero mas lalong lumakas ang kaba ko. Nang magkatinginan kaming dalawa, ay mabilis kaming nagkaintindihan na bilisan ang paglalakad hanggang sa makalabas na ng tuluyan sa kakahuyan. Maingay at magulo ang mga kaklase namin nang maabutan namin sa bakuran. Nahagip ng paningin ko si Kuya Julius na bakas sa mukha ang pag-aalala at si Lolo na mukhang galit na galit. Alam mo, Hukom, hindi pa rin talaga ako nasasanay sa mukha niyang ganon kahit normal na yun sa kanya dahil napaka-stricto niya talaga. Mariel, ano nangyari? Bakit nagkakagulo? Magkasama tayo. Sa tingin mo ba malalaman ko yun? Lolo? Ano po nangyayari? Bakit sila nagkakagulo? Hindi niyo ba napansin na sumunod sa inyo ang kaibigan niyo? Ha? Sinong kaibigan? Kami lang po ni Michelle ang magkasamang nagpalipas ng oras sa sapa. Kung hindi ako nagkakamali, ay John ang pangalan ng batang nawawala ngayon. Ha? Ilang beses ko na po siyang sinabihan tungkol sa bagay na yan pero hindi rin pala siya nakinig. Dapat siguro hanapin na lang natin siya sa kakahuyan. Hindi maaari. Po? Bakit po hindi pwede? Bukod sa mga karatulang babala sa kakahuyan, ay may mga nilalang doon na hindi pwedeng guluhin. Kung lahat kayo ay papasok doon, ay magagambala ang mga nilalang at posible pang hindi lang si John ang mawala. Delikado sa mga dayo ang pumasok sa kakahuyan. Pero hindi po natin pwedeng pabayaan si John. Tama po si Michelle, Lolo. Kasiraan din ng school kung may mangyaring masama sa kanya. Gaya ng sinabi ko, masyadong delikado para sa mga dayo ang pumasok doon. Pero, Lolo, paano po si John? Magtatalaga ako ng mga manunugis para pumasok sa baryo. Mas ligtas ang ganoong paraan para sa mga kasamahan ninyo. Hindi sila pwedeng pumasok doon, lalo na't mga estranghero sila sa mata ng mga nilalang na nakatira doon. Lolo, sasama po ako. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mo? Lo, kahit na hindi ako magmamana ng pwesto nyo, hindi nyo ako pinagkaitan ng kaalaman. Kaya rin natutulungan ko si Michelle sa mga encounter niya sa mga halimaw dahil sa bagay na tinuro nyo. Mukhang wala naman akong magagawa kahit na hindi ako pumayag eh. Sasama rin ako. Hindi pwede, Michelle. Bakit? Delikado to. Pero kasama ka naman, hindi ba? Seryoso ako. Baka mapano ka. Hindi kita lubusang mababantayan, Michelle, dahil magiging abala ako sa paghahanap sa pesting dyan na yun. Pero nag-aalala ka. Malamang, ayoko masira ang pangalan ng baryo namin dahil sa kapabayaan niya, no? Mas ligtas ka rito kasama si Lolo. Hindi kanya pababayaan. Pero paano ka, Mariel? Ano ka ba? Dito ako lumaki. Alam ko ang pasikot-sikot. Saka puro mga taga-baryo ang maghahanap kay John. Tama ang apo ko. Mas magiging ligtas ka pag nandito ka lang. Baka mas lumala pa ang problema kung sakaling pati ikaw ay mawala dahil sa pamimilit mong sumama. Pero kasi... Maging ako ba ay susuwayin mo, Michelle? Laking pasasalamat ko nang hindi na nagsalita pa si Michelle hanggang sa sinimulan na namin ang paghahanda para sa paghahanap. Ang mga kaklase namin ay pinilit na pakalmahin ni Kuya Julius na nagawa rin naman niya, kaya naman nanatili na sila sa kanika nilang mga silid. Pumasok na si Michelle sa kwarto namin. Walang emosyon namang nanunood si Lolo Almiro sa paghahanda ng mga kaklase ko, kaya nilapitan ko siya. Lolo, may problema po ba? Ramdam ko na ang presensya ng ilan sa kanila. Po? Simula nang dumating kayo kaninang umaga, ay ramdam ko na ang bigat ng paligid. Iba na ang pakiramdam ko sa hangin. Lo naman, ano po kayo, may magic? Anong iba ang pakiramdam ng hangin ng sinasabi niyo? May kakaibang presensya na pumasok sa baryo, kasabay ng pagpasok ninyo. Kaya maaaring hindi basta-basta engkanto ang makakaharap ninyo. Alam na po ba nila? Buo ang loob ng mga manunugis ng baryo. Wala silang inaatrasang laban,
kahit na anumang kalaban ang kakaharapin nila. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng kaibigan mo sa lahi nila. Ngunit sa nakikita ko ay hindi magiging madali ang laban nyo na ito. Lolo, kayo na lang po ang pag-asa niya. Alam mo, Apo, kahit ako hindi ako sigurado kung kaya kong harapin o labanan ang mga halimaw na pinipilit na takasan ng kaibigan mo. Masyado silang mabagsik at punong-puno ng galit. Pero, Lolo... Ngunit hindi ko sinasabing hindi ko siya tutulungan, lalo na ngayong nadamay ka na sa gulo niya. Ilang sandali pa ay mas lalo kaming napalayo. Mas dumoble ang hamog sa aming nilalakaran, kaya naman hindi na rin gaanong nakakatulong ang dala naming flashlight. Sa di kalayuan ay narinig namin ang pagaspas ng pakpak sa itaas. Mabilis na naalerto ang mga kasama ko. Humigpit ang hawak nila sa mga dalang panlaban na hiniram namin mula kay Lolo. Dumiin ang pagkakahawak ko sa sibat habang hinahagilap ng tingin ang halimaw. Maya-maya ay lumitaw na ito. Ang pagaspas ng malalaki nitong pakpak ay nagdulot ng malakas na ihip ng hangin. May matatalas itong mga kuko at matutulis na gapakong mga ngipin. Walang bakas ng takot ang aking mga kasama. Tila sanay na sanay sa mga engkwentro sa mga halimaw ng dilim na katulad ng nasa aming harapan. Sumugod papalapit ang manananggal. Nagtangka itong humablot ng isa sa mga kasama ko, ngunit mabilis naman itong nakailag saka sumagot ng pag-atake. Isang wasiwas ng espadang dala niya ang kanyang pinakawalan, dahilan para lumipad papalayo ang aswang. Ang iba naming mga kasamahan ay hinanda naman ang asin at mga dinikdik na bawang. Maghanda kayo! Huwag kayo magpapasindak sa kanya! Malangya ka! Tumatawa ka pa! Nasa si John? Saan niyo siya dinala? Huwag kayong papalinlang! Kailangan nating tapusin to! Patayin ang halimaw na to para hindi na makapambiktima pa! Nasaan na ang kaibigan ko? Ipakita mo sa akin ngayon si John kung ayaw mong tuluyang hindi ka makabalik sa katawan mo. Mga kasama, kailangan nating mahanap ang kalahating katawan niya. Yun lang ang paraan para mas mapabilis ang pagtapos natin sa laban na to. Sa ngayon, kailangan ng iilan sa atin na makipaglaban sa kanya habang sinisimulang hanapin ang ibang tinutukoy ko. Naghati kami sa dalawang grupo. Ang isa ay para hanapin ang ibabang bahagi ng katawan ng halimaw, habang kami naman ay naiwan para lituhin ang manananggal. Nagsimula kaming umatake gamit ang mga sandatang daladala. Ang pagwasiwas ng kamay ng aswang na may matutulis na kuko ang dahilan kung bakit kami nagkahiwa-hiwalay. Ilang sandali pa ay alam kong nakita na ng iba naming mga kasama ang kalahating katawan ng aswang dahil umatungal ito ng matindi habang nasa ere. Wala kaming sinayang na oras. Sinamantala namin yun para atakihin siya ng sabay-sabay. Ilang saksak ang kanyang natanggap mula sa amin na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Maya-maya ay narinig na namin ang malakas na sigaw ni John. Ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Walang iya kang halimaw ka! Lumayo ka sa akin! John? John, nasan ka? John! Mariel! Mariel, tulungan niyo ako! Sa tingin mo ba ay talagang matutulungan ka ng hilaw na manunugis na yon? Kalokohan! Walang sino man ang makakapatay sa akin! Hayop ka! Ang sabi ko, pakawalan mo ako! Wala naman akong kasalanan sa iyo ah! Mga kasama, bilisan na natin! Kailangan nating maabutan si John ng buhay at humihinga! Hinanap namin si John at naabutan sa akto ang isang malaking lalaki na sinasakal si John. Puti ang buhok ng halimaw, higit na malaki ang katawan sa normal na tao. Maging ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maitim na mga balahibo. Pakawalan mo siya! Halimaw ka! Teka, sineswerte ba ako? Mas maraming pagkain akong maiimbak nito. At sa tingin mo, kaya mo kami? Bata, mukhang nagkakamali ka sa tanong mo. Hindi ba dapat ay kung kakayanin ninyo ako? Higit kaming marami sa'yo. Huwag kang mayabang! Halimaw ka! Ngunit kayo'y nananatiling talo. Lahing mahihina, walang lakas at umaasa sa isa't isa. Anong silbi ng dami ninyo kung wala rin naman kayong silbi?
Pakawalan mo na ang hawak mo at labanan mo kami. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo. Bilib ako sa tapang na meron ka, bata. Pero gusto kong makita mo na hindi ako susunod sa'yo. Pwedeng napatay mo ang mga pinadala kong alipin. Pero hindi mo ako kaya. Teka, ikaw ang nasa likod ng lahat ng yon? Anong kailangan mo kay Michelle? Bakit mo to ginagawa? Dahil gusto ko. Dahil kaya ko. Papatunayan kong kaya kong ubusin ang lahat ng sinlahi ng babaylang pumaslang sa lahi ko. Walang kasalanan ng kaibigan ko doon. Tama ka. Pero papatayin ko pa rin siya. Ang dugo niya ang magiging daan sa muling pagkabuhay ng aming pinuno. Nababaliw ka na ba? Patay na nga tapos bubuhayin mo pa? Aray, hayop ka. Pakawalan mo na nga ako. Kung hindi ka sumasabat, ay hindi ka na sana mapapahamak. Hoy, halimaw. Nasa demokratikong bansa tayo, no? Karapatan kong isaboses ang opinyon ko at yun ang sagot sa isip ko sa plano mong buhayin ng patay. Isang kabaliwan! Ang sabi ko, manahimik ka! At ang sabi ko rin, pakawalan mo siya! Mabilis kong inihagi sa halimaw ang hawak kong sibat. Pero naiwasan niya yon. Tumakas ang halimaw papunta sa malayong parte ng kakahuyan at tangay pa rin niya si John. Hahakbang na sana ako para tulungan si John pero mabilis kong naramdaman ang isang kamay na pumigil sa aking braso. Sabay-sabay kaming napatingin nang sumigaw ang halimaw na tumangay kay John. Sa tingin niyo ba talaga ay madadaig niyo ko sa mga hilaw ninyong galaw sa pakikipaglaban? Tila yata ako ay iyong minamaliit, bata! Hindi ko inaasahan ang bagay nito. Wala akong panahon para sa gusto mong pakikipaglaban. Ang gusto ko lang, pakawalan mo si John. At bakit naman ako makikinig sa'yo, ha? Ang mga tao ay mananatiling pagkain para sa amin. Para sa akin. Naiintindihan mo ba? Kailanman ay hindi ako makikinig sa dapat na kinakain ko lang. Bakit ba ako nag-aaksaya ng oras sa halimaw na kagaya mo? Kailangan ko na makawala rito. Titiradurin ko yung mata mo. Aray! Tama na! Huwag mo akong saktan! Manahimik ka muna. Mas lalo mo siyang ginagalit eh. Kung tinutulungan mo na lang ako makawala rito, hindi puro ka sermon. Kung hindi ka ba naman kasi bobo at pumunta ritong mag-isa, wala ka sana sa kinatatayuan mo ngayon. Malay ko ba na ganito ang mangyayari? Bilib din naman ako sa pakikipagkaibigan ng mga tao. Ipapahamak ang sarili kahit na may hindi pagkakaunawaan. Sadyang napakabobong gawain. Marahil wala kang kaibigan, kaya hindi mo alam ang bagay na yon. Sadyang hindi lang ako mangmang na katulad ninyo. Manahimik ka! At anong karapatan mong sigawan ako, ha? Ako ang papatay sa'yo. Papatay sa akin? Iha, ikaw ba ay nasisiraan ng bait? Ako? Mamamatay dahil sa'yo? Isang katawa-tawang biro ang aking naririnig, bata! Ang sabi ko, pakawalan mo siya! Ay, natutuwa ako sa pakikipag-usap sa'yo. Ngunit hindi na ako natutuwa kaya hanggat maaga pa, pakawalan mo na siya! At anong gagawin mo sa akin kung hindi ko pakawalan ang walang kwentang lalaking ito? Sadyang kay sarap amuyin ng dugong sariwa mula sa kanya. Nais kong matikman to. Sige, subukan mo. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang tumagos ang mahahabang kuko ng halimaw sa tiyan ni John. Bakas ang gulat at sakit sa mukha niya. Galit kong tiningnan ng aswang na tila masaya pa dahil sa nakakalokong ngisi nito sa labi. Dahil sa patong-patong na galit ay wala akong inaksayang oras. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanila. Marahas kong winasiwas ang hawak kong sibat habang sumusugod sa halimaw. Mas tumindi ang bilis ng bawat pag-atake ko kung kaya naman ay natsyempohan ko siya sa tadyang. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para hatakin si John pero nahirapan ako dahil wala na siyang malay.
Sinamantala namin ang panghihina ng aswang para makabalik kami sa bahay. Pagdating namin doon ay naghihintay sila sa amin at halata sa muka ang pag-aalala. Mabilis kaming nilapitan ni Michelle at ng lolo ko. Nako po, Julius, ipasok mo na sa loob ang batang sugatan. Tawagin mo na rin si Melissa para matignan siya. Ano nangyari? Bakit ganun ang lagay ni John? Sinong may gawa ng bagay na yon? Paano nangyari yon? Michelle, kumalma ka. Walang masamang mangyayari kay John. Maayos lang siya. Paano ka nakakasiguro dyan, ha? Duguan siya at walang malay. Kaya paano mo masasabing maayos lang siya? Mahusay na manggagamot si Aling Melissa. Pinatawag siya ni Lolo para tingnan si John. Ano ba talaga nangyari? Sino may gawa nun kay John? Hindi na mahalaga pa ang bagay na yon. Yung mga humahabol sa akin. Yung humahabol sa akin na may gawa ng lahat ng to. Tama ba ako, ha? Hindi na nga yun mahalaga. So, tama nga ako. Kasalanan ko lahat ng to. Michelle, mas lalo lang gugulo kung ipagpapatuloy natin to. Ayoko may madamay pa. Alam kong binabalak mo. Hindi ako papayag. Hayaan mo na lang ako. Pwede ba yon? Kahit umalis ka sa baryong to, ay magpapatuloy ang pag-atake ng mga halimaw na yon. Hindi sila titigil hanggat buhay ang kanilang mga nakakalaban. Pero bakit po? Bakit gano'n na lang po nila pahalagahan ng bagay na yon? Na para bang kasiraan po para sa kanilang matalo? Ha? Ganun ba? Dahil natural sa kanila ang pagiging nasa itaas. Walang digmaan o engkwentro ang nagpabagsak sa kanila. Kahit ang kanilang mga kalahi ay kinatatakutan sila dahil sa pambihira nilang lakas. Kaya pala napasunod niya ang mga manananggal. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung sumugod sa'yo nung nakaraan? Yung halimaw na kalahati ang katawan at lumilipad? Anong meron sa kanya? Hindi ba napatay mo siya? Buhay pa ba siya? Ang halimaw na may puting buhok na aming nakaharap ang siyang nag-utos sa kanya para atakihin ka at patayin. Sadyang nakakatakot nga ang mga nangyayari sa'yo, bata. Gabunan pala ang kalaban mo. Ay, hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan ang ginawa ng ninuno mo para sapitin mo ang ganitong klaseng sumpa laban sa pinakamalakas at pinunong aswang. Siguro, mas magiging ligtas naman tayo ngayong gabi. Nasugatan ko siya. Sigurado akong pagagalingin niya pa ang natamo niyang sugat. Huwag mong hayaan na mag-isa si Michelle, ha? Hanggat maaari ay samahan siya sa bawat sandali. Malalakas ang mga gabunan. Hindi dapat sila minamaliit. Isang kwarto lang naman po kami mga babae. Walang problema sa mga kasama dahil madami kami sa kwarto. Oh, tama ka. At mabuti kung ganon. Halina kayo sa loob at masyado ng mahamog. Magpahinga na rin kayo dahil dinig ko na maaga ang simula ng mga gawain ninyo bukas. Sinundan na namin si Lolo Almiro papasok ng bahay. Pansin kong wala nang imik si Michelle habang papasok kami sa aming silid. Gusto ko siyang tanungin ngunit nanguna sa akin ang pag-aalala sa kanyang saloobin, kaya't hinayaan ko na lang. Habang naglalakad paakyat ay unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Bumagal ang aking hakbang habang nakikiramdam. Nagtataka akong binalingan ng tingin si Michelle na sinisenyasan akong pumasok na lang sa kwarto. Nang makapasok ako ay humampas ang malamig na hangin mula sa nakabukas na bintana. Nagsimulang manahimik ang mga kuliglig at ang mga puno ay animoy nagkaroon ng buhay at sigla dahil sa pagsasayaw ng mga dahon. Mula sa aking kinatatayuan ay naaninag ko sa bintana ang isang bulto ng babae sa labas ng aming bahay. Para akong hihimatayin nang makita ko ang itsura nito. Maganda siya pero maraming mata ang kanyang muka. Kitang-kita ko ang itsura niya sa dilim dahil nagliliwanag ang katawan niya. Sinubukan ko siyang kausapin kahit alam kong malayo siya sa akin. Pero nagulat ako dahil naririnig ko siya na para bang magkatabi lang kami. Sino ka? Bakit ka narito? Sino ka sabi? Ako'y isang diwata. Dalikmata ang aking ngalan. Diwata? Yung may kapangyarihan? Marahil lang yung tinutukoy ay ang biyaya ng bathala sa amin na kapangyarihan. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nagpunta dito? Dahil may hindi magandang mangyayari sa buong sangkalupaan
sa oras na magtagumpay ang hangarin ng inyong kalaban. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Batid ko ang nangyari mula umpisa. Ang digmaan ng mga aswang at babaylan na naging dahilan ng pagkakakitil ng kanilang tagatubos. Hanggang sa ngayong hinahabol nila ang iyong kaibigan dahil sila ay naniniwalang tanging ang dugo niya lang ang magpapabalik ng kanilang misaya. Teka, paano niyo po nalaman ang lahat ng yan? Ako ang diwata na nakakaalam ng lahat. Nakikita ko ang pangitain, mga bagay na mangyayari o mga nangyari na, Mariel. Ha? Pero ano pong dapat namin gawin? Pigilan mo ang pag-alis ng kaibigan mo. Ho? Aalis ho? Si Michelle? Nakita kong aalis siya. Sa oras na makatulog ka ay saka siya tatakas papuntang syudad. Ngunit hindi siya makakarating doon dahil sa sakayan pa lang ay aatakihin na siya ng mga alagad ng halimaw na nakalaban ninyo. Pero bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo kami tinutulungan? Na bumaba pa kayo rito para lang ako ay balaan? Gaya ng aking sinabi, madadamay ang sangkatauhan sa oras na magtagumpay ang mga gabunan. Muling magigising ang kanilang tagatubos at sa oras na mangyari yon ay paghaharian nila ang lugar na kanilang nanaisin. Kaya kailangan niyong matalo sila kahit na anong mangyari. Si Lolo lang ang may kakayahang makalaban sa kanila. Higit silang malalakas. Ang hilaw na manunugis na katulad ko, walang angkop na pagsasanay para maging manunugis, ay madali lang nilang mapapatay. Na hindi mangyayari kung may sandata kang panlaban. Tandaan na ang sandatang aking ipagkakaloob ay maaaring isang sumpa o biyaya. Magkakaroon ka ng kakayahang makita ang kanilang kahinaan, ngunit kasabay noon ay ang kakayahan mo ring malaman ang pinagmulan ng kanilang puot sa loob. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong sandata? Ang sibat ng paningin ay isang instrumentong aking ginawa nang sa ganon ay mapahiram ko pansamantala ang aking mga matang nakakakita ng tunay na anyo ng mga taong nasa iyong harapan. Mapaglaro at tuso ang mga halimaw na inyong kalaban. Marahil ay matagal na silang nakapaligid sa inyo nang hindi ninyo nalalaman, kaya ang armas na ibibigay ko ang magsisilbing mata para tuluyan niyong makita ang tunay nilang wangis. Hukom, hindi na niya ako hinintay na makapagsalita. Bigla siyang nawala at nang lumitaw ay nasa harapan ko na. Kitang-kita ko siya sa malapitan. May mga mata siya na nasa dulo ng kanyang pakpak na animoy buntot ng gumiho at sabay-sabay na dumilat ang mga ito. Pagkatapos ay nilabas niya ang isang nagliliwanag na sibat gamit ang kanyang kapangyarihan. Halos kasing taas ito ng aking balikat. Transparent ito na parang tubig. Ang katawan ng sibat ay nababalutan ng mga nakapikit na mata. Sa sandaling gamitin mo ang sibat na yan, ay magbubukas ang mga mata nito ng sabay-sabay upang ipakita sa iyo ang katauhan ng iyong kaharap. May kakayahan din niyang ipabatid sa iyo kung nagbabalat kayo lang ang taong inyong kaharap. Kung ganon, sadyang makapangyarihan ng armas na ito. Alam kong hindi po kami maaaring gumamit ng ganitong klaseng armas, lalo na at galing sa isang diwata na sadyang makapangyarihan. Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo sa akin ang mahalagang sandata na ito? Mas malaking kasalanan kung hihintayin pa namin ang pagwawagi ng mga gabunang aming kalaban. Kung ganun nga maraming salamat po at ako napili ninyo para sa armas na ito. Tandaan mo lang, Mariel, hindi lahat ng kaharap mo ay tao. Mag-iingat ka at gamitin ang paningin para malaman ang tunay nilang anyo. Minsan ay nasa harapan nyo lang ang tunay na kaaway, ngunit dahil sa salitang kaibigan ay hindi nyo yon napapansin. Mariel! Mariel! Pakatandaan ang aking sinabi. Ako ay iyong maiintindihan bukas. Ha? Ano pong meron bukas? Hindi na sumagot ang diwata. Tuluyan na siyang naglaho sa aking harapan, kasabay ng pagtapik sa aking balikat mula kay Michelle. Nagtataka siyang tiningnan ako bago binalingan ng tingin ang bukas na bintana. Naglakad siya papalapit doon at siya na mismo ang nagsara.
Ay, Mariel, akala ko natabunan ka na ng bahay sa bagal mong makapasok sa kwarto eh. Michelle, aalis ka ba? Ha? Ano? Saan naman ako pupunta? Ang lalim na ng gabi eh. Para kang tanga, Mariel. Shell, hindi yun ang tanong ko. Alam ko ang plano mo. Ha? Ano ba yan sinasabi mo? Ayos ka lang ba? Huwag mo na akong bilugin at bulahin dahil hindi mo ko madadaan sa ganyan. Tapatin mo ko at magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi ko lang gusto na may mapahamak pa. Ayoko nang may magsakripisyo para sa akin. Alam ko, kahit hindi mo aminin, mahalaga si John sa'yo. Kapatid na ang turing mo sa kanya kahit palagi kayong nag-aaway. At sa tingin mo hindi kita mahal, kagaya ng pagmamahal ko sa kanya? Nasa tingin mo ba hindi ako magagalit kung masasaktan ka at makukuha ng mga halimaw na yon? Pero kasi, Hindi ka aalis. Walang aalis dahil lalagpasan natin ang halimaw na to ng magkasama. Tutulungan kita at mabubuhay ka ng napakatagal. pero ayoko mapahamak ka. Hindi ko hahayaan na mangyari ang bagay na yon. Kaya mangako kang hindi ka lalayo. Sige, pangako. Magkasabay kaming pumasok sa kwarto, Hukom. Naunang humiga sa pinakadulong bahagi ng silid si Michelle, kaya naman sumunod na ako sa kanya. Nang makahiga kami, ay ilang minuto lang ang lumipas bago kami tuluyang tangayin ng antok. Hindi pa ako kumbinsido na hindi siya aalis, kaya naman natakot ako nang magising akong kinabukasan na wala na siya sa aking tabi. Dali-dali akong bumangon at nagligpit ng higaan. Naabutan ko siyang seryosong nakikipag-usap kay Lolo, kaya nakahinga ako ng maluwag. Kasama nila ngayon sa hapag si Lolo Marcelo, kaibigan ni Lolo Almiro. Agad kaming nagkatinginan ni Lolo Marcelo, ngunit may kakaiba akong kilabot na naramdaman nang mawala ang ngiti mula sa mukha niya. Mabuti naman at gising ka na. Halika na at sabayan mo na kaming magalmusal. Nagluluto pa ang Kuya Julius mo para sa mga bisita. Aba, marami yata kayong bisita, kumpadre. Ay nako, ito kasing apo ko. Sinurpresa ako. Ang totoo, may kailangan lang naman pala. Lo, para namang pinapalabas mo na ayaw mo akong makita eh. Ay nako, kang bata ka oh. Ay, pabayaan mo na. Minsan ka na nga lang dalawin ng apo mo nagrereklamo ka pa riyan. Ay nako, ikaw naman Marcelo, nagbibiro lang naman ako. Ikaw naman, Iha. Kumusta ang syudad, ha? Mabuti at pinayagan ka ng mga magulang mong pumunta rito. Wala na po akong mga magulang kaya wala nang nagbabawal. Ganun ba? Ay nako, pasensya ka na, ha? Ayos lang ho. Medyo may katagalan na rin naman ho. Pero alam kong nandyan pa rin ang sakit. Tama ba? Si Lolo Marcelo naman, syempre naman po nandun pa rin sa kanya yung sakit. Namatayan po siya ng magulang eh. Nako, pasensya na, Iha, ha, sa mga naging tanong ko. Ayos lang po. Kumain ka na lang dyan at huwag ka na magsalita ha. Kumain ka na rin kaya. Sabayan mo na ako. Tapos na ako eh. Kasabay ko si Lolo Almiro kanina. Nag-usap kami. Tungkol naman saan? Sinabihan niya ako na wag na munang umalis dito. Magiging delikado pa raw sa lahat kung aalis ako. At ano naman sinagot mo sa kanya? Napagpasyahan kong wag na munang umalis. Ay naku, salamat. Salamat naman at yan ang naging pasya mo. Pinagpatuloy ko ang pagkain habang nagkwekwentuhan kaming dalawa ni Michelle. Sumikip ang paligid na parang hirap na akong makahinga sa bigat ng tensyon dahil sa mga matang nakatuon sa amin. Sinikap kong sulyapan kung nasaan nanggagaling ang mabigat na presensya. At halos tayuan ako ng mga balahibo sa katawan nang makitang walang bakas ng emosyon habang nakatitig si Lolo Marcelo kay Michelle. Malaki ang katawan ni Lolo Marcelo. Kahit may katandaan na ay bakas pa rin ang matikas na tindig. Matangkad din siya. Puti man ang buhok ay hindi yun nagpakita ng kanyang katandaan dahil mas lalo siyang tumikas tingnan dahil doon. Nang magtama ang paningin naming dalawa ay nawala ang seryosong ekspresyon ng mukha niya at kumiti siya ng bahagya. Ilang oras lang din bago nagpaalam ang matanda kay Lolo Almiro.
Sinundan ko siya ng tingin at muli ako nangilabot nang makita ang bahagya niyang paglingon sa amin habang may ngisi sa labi. Habang naghuhugas ng mga hugasin ng aking lolo, ay tahimik ko siyang nilapitan. Lo? Oh, bakit? May kailangan ka? Kasi po, may diwatang nagpakita sa akin. Sus, anong sinasabi mo dyan? Sinong diwata? At bakit? Si Diwata Dalikmata po. Ha, ang diwata ng mga may karamdaman sa paningin. Bakit siya nagpakita sa'yo? Hindi lang po siya ang diwata ng mga may diferensya sa mata pero siya rin ang nakakakita ng hinaharap. Yung nakaraan, maging ang kasalukuyan. Ang tinatanong ko ay bakit siya nagpakita sa'yo? Anong meron? Ang halimaw po na humahabol kay Michelle ay maaaring makasira sa balanse ng sangkatauhan. Kaya kinakailangan na po nilang manghimasok dahil mas malaking panganib ang mangyayari sa oras raw po na magtagumpay ang gabunan na gisingin ng kanilang tagatubos. Ay, naku po. Hindi basta-basta ang pinapasok natin. Ngayon ay mas lalong lumawak ang sakop ng ating problema. Hindi ligtas dito ang mga kasama ninyo. Madadamay sila sa gulong ito. Yun nga po ang problema rin. Nako, kailangan na nating makausap ang profesor ninyo tungkol dito. Labas sila sa gulong ito kaya mas mabuting wag na silang madamay. Pero paano pong gagawin natin? Paaalisin po natin sila? May isa pang bahay bakasyonan ang lola mo. Maaaring dun sila tumuloy kung nais pa nilang ituloy ang retreat dito. Sapat na ang kaibigan ninyong lalaki na nadamay. Wala nang pwedeng sumunod sa kanya. Naiintindihan ko po. Matapos naming mag-usap ni Lolo, ay pinatapos na niya sa akin ang mga hugasin at dumiretso siya para kausapin ang aming guro. Hindi na kami nahirapan dahil pinlano na ni Prof. Garcia na umuwi na rin dahil sa nangyari kay John. Kaya naman nung hapon din nung araw na yon ay pinanood namin ni Michelle ang pag-alis nilang lahat. Nagpaiwan naman kami ni Michelle at naintindihan naman nila yon. Nakumbinsi sila ni Lolo dahil sa sinabi niyang kargo na nila kami. Ilang oras nang tahimik ang bahay nang makaalis sila. Kaya naman halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may kumatok. Tumayo si Kuya Julius para pagbuksan yun ng pinto. Hoy, mag-iingat ka ha. Kung sino man ang nariyan ay tiyak kong halimaw. Ha? Paano niyo po nalaman? Iha, ang pagtahimik ng paligid ay isang malaking palatandaan ng aking sinasabi. Maging ang buong paligid ay takot sa presensya na ibinibigay niya. Imposible, Lolo. Oh, bakit naman? Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Marcelo? Oh, bakit? May nagawa ba ako? O baka naman may utang na dapat bayaran, ha? Kaibigan, anong ginagawa mo rito? Nais ko lang naman bumisita, lalo at nalaman ko na wala na yung mga estudyante rito. Saan mo naman nasagap ang balitang yan? Bakit ba parang ang seryoso mo, Almiro, ha? May nagawa ba akong mali? Lolo, papasok po muna kami ni Michelle sa kwarto. Sige, pumasok na kayo. Mabilis kong hinila ang braso ni Michelle at saka kami pumasok sa silid. Nagmamadali kong isinara ang pinto at bakas ang katanungan sa mukha niya pero hindi ko pinansin yun. Kinuha ko na ang sandatang bigay ng diwata na itinago ko sa aparador. Mariel, anong bagay na yan? Ang sibat na bigay ng diwata. Inuutusan kita. Ipakita sa akin ang tunay na wangis ng taong nasa labas ng silid. Buksan ang mga mata at ipakita sa akin ang tunay na wangis ni Lolo Marcelo. Ha? Mariel, ano ba ginagawa mo? Baka marinig ka nila. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lolo? Ang taong nasa labas, posibleng isang halimaw. Pero baka nagkamali lang si Lolo mo. Imposibleng aswang si Lolo Marcelo, lalo pa at kababata siya ni Lolo Almiro, hindi ba? May mga halimaw kasi na hindi ipinapanganak na halimaw, Michelle. Naiintindihan mo ba? Naguguluhan ako eh. Ano bang ibig mong sabihin? May mga pagkakataon na may mga sinasagawa silang ritual para maging halimaw ang isang tao. May iba na
pinapalunok ng binhi ng aswang habang ang iba naman ay binubulungan o dinadasalan. Teka, kung ganon, kahit taong naging kaibigan ni Lolo si Lolo Marcelo, hindi natin sigurado kung hanggang ngayon ay tao pa rin siya. Diba? Pumunta siya sa Capiz. Alam mo naman kung anong meron sa Capiz, hindi ba? Teka, nababalitaan na maraming aswang doon. Tama ba? Doon sila nagkukuta. Hukom, napatigil kami nang biglang nagliwanag ang hawak kong sibat. Dumilat ang pikit na mga mata sa katawan nito hanggang sa naipakita sa amin ang pamilyar na halimaw na umatake sa amin nung nakaraan. Malaki ang kanyang katawan. Itim na itim ang katawan na nababalot ng buhok habang may gapakong mga ngipin at matutulis na kuko. Agad na nanlaki ang mga mata ni Michelle nang makarinig kami ng sigaw mula sa labas. Agad ako naging alerto at napatayo. Idinikit ko ang tainga ko sa pintuan para marinig ang pinag-uusapan nila. Almiro, hindi ko alam kung bakit nangingialam ka pa. Dahil hindi tama ang nais mong gawin, Marcelo. Maling buhayin ang matagal ng patay. Wala kang alam. Hindi dapat mamamatay ang aming tagatubos kung hindi dahil sa babay lang ninuno ng kaibigan ng apo mo. Huwag na kayong mangyalam at ibigay niyo na lang siya sa akin. Wala akong balak na saktan kayo. Walang balak? Anong layunin mo sa iyong gagawin kung wala kang balak na saktan kami, Aber? Ang maghari muli ang mga gabunan. Ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya pumanig na kayo sa akin. Nang sa ganun ay paghaharian natin ang mundo ng magkakasama. Isuko mo sa akin ang babaeng may huling dugo ng babaylan at hindi kayo masasaktan. Mukhang nakakalimot ka kung sino ako, Marcelo. Kailanman ay hindi pumanig ang isang manunugis sa isang halimaw na katulad mo. Hindi ko alam kung saan nagmula ang pagiging ganid mo sa kapangyarihan na magagawa mong sakta ng isang bata para sa iyong walang kwentang hangarin. Walang kwenta? Ha! Kalukuhan! Ang aking hangarin ay para sa aming lahi. Hindi yun walang kwenta katulad ng iyong sinasabi. Michelle, dito ka lang ha. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Teka, saan ka pupunta? Lalabas ka? Nababaliw ka na ba? Huwag kang lumabas. Hindi ako natatakot sa kanya. Pero, Mariel, baka mapahamak ka. Dito ka lang. Basta, wag na wag kang lalabas, ha? Hoy! Walang kwentang hangarin para sa walang kwentang halimaw na katulad mo! Narito na pala ang apo mo. Anong kailangan mo, Iha? Hindi ko akalain na mabilis hihilom ang sugat na naibigay ko sa'yo. Alam mo, Iha, ang mga katulad ko ay hindi basta-basta tinatablan ng mga sugat. Sa katunayan, nung sinugatan mo ako, ang pakiramdam ko ay parang kinikiliti mo lang ako. Wag mo kong yabangan. Ngunit hindi ako nagyayabang, bata. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo kay John. Mariel, pumasok ka na sa loob. Hayaan mo na ako rito. Oo, sabi ni lolo mo, pumasok ka na raw sa loob para maprotektahan ka. Hindi ko kailangan ng anumang proteksyon. Maaring hindi mo kailangan. Ngunit may kilala kung kailangan ng matinding proteksyon. Huli na bago ako makabalik sa silid. Nasa itaas na ng aming bubong si Michelle habang hawak ng isang manananggal. Ang mahabang kuko ng halimaw ay hawak ang leeg niya. Mabilis akong lumapit sa halimaw. Mahigpit ang hawak sa dala kong sibat bago ko inihagi sa halimaw ang sandata. Gamit ang malaking pakpak ay naprotektahan ng halimaw ang kanyang sarili. Bumalik sa akin ang sandatang binigay ng diwata. Hoy! Ibaba mong kaibigan ko! Hiha, pasensya na, ngunit ako lang ang kanyang susundin. Walang utos ng iba ang kanyang susundin. Maliwanag ba? Demonyo ka! Ang dapat sa'yo, hindi na nabubuhay. Oh, nakakatuwa naman ang galit mong yan. Ibaba mo ang kaibigan ko ngayon na! Pakiusap! Ibaba mo na ako! Huwag mong papatayin! Kailangan natin siya para sa ritual, ha? Sandali na lang naman at matitikman din natin siya. Sige, sasama na ako sa inyo. Huwag na kayong mandamay pa ng iba. Michelle,
Ano ba yung sinasabi mo, ha? Ibaba mo sabi ang kaibigan ko! Dahil abala si Marcelo sa akin, ay hindi niya napansin ang pagkuha ni Lolo Almiro sa espadang nakasabit sa dingding. Buong lakas na itinarak ni Lolo ang hawak na espada sa likod ni Marcelo. Gaya ng inaasahan ay hindi man lang siya natinag. Nagawa pa niyang kaswal na bumaling kay Lolo na para bang wala lang sa kanya ang ginawang pag-atake. Agad akong nanigas nang walang kahirap-hirap niyang itinaas si Lolo gamit ang isa niyang kamay. Natatawa pa siya habang pinapanood ang nahihirapang paghinga ng kanyang kaibigan. Pakawalan mo akong hayop ka! Magkaiba na tayo ng panig na ipinaglalaban, kaibigan. Kailanman ay hindi ako magsisisi sa pinili kong panig. Hangal ka! Ang tapang mo ay sadyang nakakatuwa. Mukhang sa'yo nagmana ang iyong apo dahil sa tapang na meron siya. Wala sa lahi namin ang pagiging duwag na katulad mo. Ha? Duwag? Ako? Tama! Ang ginagawa mo ngayon ay isang malaking kaduwagan, hindi ba? Tama na! Ako lang naman ang kailangan nyo, hindi ba? Pakiusap, huwag nyo na silang idamay. Oh, ngunit gustong idamay ng kaibigan mo ang kanyang sarili. Manahimik ka! Michelle, nangako ka sa akin, di ba? Ako lang ang kailangan nyo, kaya tigilan nyo na to. Kunin nyo na lang ako, sige na. Manahimik ka sabi, Michelle, eh! Hayaan mo na ang kaibigan mo, Mariel. Nais niyang maging bayani dahil gusto niyang mamatay ka rin. Tigilan mo na mga bata, Marcelo! Paano ba? Ang kaibigan ng apo mo ang aming kailangan, kaya tayo nandito ngayon. Walang pagdadalawang isip na hinagis ni Marcelo si Lolo Almiro. Hindi naman siya nagpatinag at kahit nanghihina ay pinilit na tumayo. Ginamit pa niya ang hawak na espada para gawing tungkod sa pagtayo. Kahit nanghihina ay mabilis pa rin ang naging pagkilos ni Lolo Almiro. Bawat hakbang ay mabigat kaya naman nakuha niya agad ang atensyon ni Marcelo. Ang dapat sanang pagsaksak na gagawin ni Lolo sa lalaki ay hindi niya naituloy dahil mabilis na nahawakan ang kanyang espada. Gulat na gulat at napakatindi ng kabako habang pinapanood sila na magpalitan ng pag-atake. Nang sandaling diniinan ni Marcelo ang hawak sa talim ng espada ni Lolo Almiro ay pinanlakihan ako ng mata. Mabilis na umagos ang dugo sa kamay niya pero hindi niya ininda dahil nasa anyong halimaw na siya. Natatawa pa nga si Marcelo habang unti-unting niyuyupi ang espada na hawak ni Lolo Almiro. Ito lang ba talaga ang kaya mo? Kung ganitong mga pag-atake lang ang gagawin mo, tinitiyak ko sa inyong mamamatay kayo. Yun ay kung hindi nyo talaga nais na sumuko. Gaya ng sinabi ko, hindi ko hahayaan na mangyari ang binabalak ninyo. Tungkulin ko yon bilang protektor ng mga taong pagkain lang ang tingin ninyo. Bitawan mo ang lolo ko at ako ngayon ang harapin mo! Mariel! Ano ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Manahimik ka na lang at hayaan mo ako. Mga inutil talaga kayo! Pareho lang naman kayong mahina, pero nais ninyo pa rin protektahan ang isa't isa na para bang kayang-kaya ninyo ako. Mga hangal! Huwag kang magpakasiguro, tanda! Alam kong kaya kita. Alondra, pinahihintulutan na kita. Maaari mong sugatan niyang hawak mo, ngunit hindi siya maaaring mamatay. Naintindihan mo? Napakademonyo mo! Hindi ako demonyo. Sa katunayan, isa kong tao dati. Nang mamatay ang aking mga magulang, naging palaboy ako sa kapis. Paulit-ulit akong minaliit ng mayayamang mga tao bago ako kinupkop ng isang lalaki. Isang lalaki na nagbigay ng kapangyarihan ko. Mariin kong itinutok ang hawak kong sibat sa sahig. Nagliwanag ito. Nakita kong natigilan ang halimaw. Ngunit di nagtagal, nagsimula na siyang ulit umatake. Galit niyang itinaas si Lolo at muling inihagis. Humigpit ang hawak ko sa sibat, ngunit sa kung anong dahilan, marahil dahil sa sinabi niya ang kanyang nakaraan, ay hindi ko magawang umatake. Para bang may pumipigil sa akin. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Dalikmata
na bumubulong sa akin. Mariel, huwag mong hayaan na diktahan ka ng mga alaalang narinig mo. Kailangan mong alalahanin na hindi na siya ang dating Marcelo. Isa na siyang halimaw. Nasaan ka? Magpakita ka. Kailangan ka namin dito. Hindi ako maaaring makialam ng tuluyan. Masyadong sensitibo ang mundo ninyo para sa aming mga immortal. Pero tatagan mo ang loob mo at alalahanin na halimaw na ang kaharap mo at hindi tao. Aray! Aray! Ha? Walang iya ka! Pakawalan mo ang babaeng yan! Hindi na ako nakapag-isip ng maayos matapos kong makita kung paanong dinukot ng aswang ang kaloob-looban ng aking lolo. Nanlambot ang mga tuhod ko nang mapaluhod siya sa sahig. Mabilis at mabigat ang naging aking paghakbang. Mariin kong hawak ang sibat bago ko buong lakas na tinalon ang likod ng halimaw. Sumabit ako doon bago ko hinawakan ng mahaba niyang buhok at hinila. Atungal ang isinagot ng halimaw, ngunit hindi ako natakot. Galit ko siyang ginilitan ng leeg pero hindi siya napuruhan. Mas lalong lumakas ang atungal ni Marcelo hanggang sa mapaluhod siya habang hawak ang sugatang leeg. Sa tingin mo ba, hindi ako gaganti sa halimaw na katulad mo? Pinapahanga mo talaga ako, Mariela. Talaga? Masahangaan mo siguro ako kung ako mismo papatay sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang, bata. Masyadong mataas ang gusto mong liparin. Sa palagay mo ba, kayabangan lang ang sinasabi ko, ha? Hindi ba? Kahit anong gawin mong pag-atake, ay walang makakatalo sa gabunan na katulad ko. Pinuno ako ng aming lahi. Nakatagdang mamuno sa mundo kasama ng tagatubos namin na nais naming buhayin. Sino bang hangal ang bubuhay sa matagal ng patay? Alam mong hindi dapat siya mamamatay kung hindi lang dahil sa ninuno ng kaibigan mong yan. Gusto ko lang maningil ng pagkakautang. Walang utang na dapat bayaran. Dahil wala naman siyang kinalaman sa kasalanan ng ninuno niyang hindi naman niya nakilala man lang. Hukom, hinawakan ko ang magkabila niyang kamay. Sinikap kong huwag magpatalo kahit na alam kong kayang-kaya akong ihagis ng halimaw na yon. Mariin kong itinarak ang hawak na sibat sa kanyang likod habang pinipigilan ko siyang gumalaw. Gamit ang buong lakas ay mabilis siyang nakawala mula sa aking pagkakahawak. Sa kanya ako galit na hinarap. Ngunit kitang-kita ko ang kanyang pag-igtad dahil sa mga sugat na natamo mula sa aking sibat. Wala nang malay tao si Lolo. Hawak pa ng manananggal si Michelle, kaya ako na lang ang kumikilos para lumaban. Wala ka ng kakampi. Wala ka ng magagawa. Kaya papayuhan na lang kitang sumuko na. Sa tingin mo ba susuko ako dahil lang sa sinabi mo? Hindi ko isusuko ang kaibigan ko. Magkamatayan man tayo. Kahangalan ang ginagawa mong pagpapakabayani, Mariel. Wala ka namang magagawa at makikitil din kita sa kalaunan. Bakit hindi mo ko subukan? Hindi yung puro satsat na lang ang nadidinig ko sa'yo. Bastos ka talagang bata ka! Dahil hindi ka naman dapat igalang. Alam mo ba kung bakit? Dahil halimaw ka. At ang mga halimaw ay dapat nang mamatay at mabulok ang kaluluwa sa impyerno. Impyerno? Kung mapupunta ako ron, sisiguraduhin kong isasama kita! Napakasama mo! Masama ka at kailangan kang mamatay! Wala ka na bang ibang sasabihin? Kundi kailangan mo mamatay, kailangan mo mawala. Hayop ka! Paulit-ulit! Walang kwenta! Oo, alam ko, hayop ako. At ang hayop na nasa harapan mo ang may hawak sa buhay ng lolo mo. Mahigpit kong hinawakan muli ang sibat. Ang mga mata na nakapaligid sa katawan nito ay sabay-sabay na dumilat. Habang hawak ko ito ay muling nagliwanag ang talim nito.
Itinara ko ang talim nito sa aking palad. Hinayaan na maglandas ang sariling dugo sa talim nito. Unti-unting binalot ng asul na apoy ang hawak kong sandata. Inuna kong hinarap ang manananggal na naghihintay sa utos ng gabunan. Ang nag-aapoy na sibat ay inihagis ko sa kinaroroonan ng manananggal. Hindi nagtagumpay ang ginawa nitong pagprotekta sa sarili. Ungol ng halimaw ang aking narinig nang matamaan ko ang kanyang braso. Tumakbo ako para saluhin si Michelle bago pa tuluyang bumagsak sa lupa. Dinampot ko ulit ang sibat bago muling hinagis sa manananggal. Napagtagumpayan kong tamaan siya sa dibdib na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ibang klaseng armas ang meron ka, iha. Kahit wala ito, sigurado akong mapapatay kita. Talaga? Kaya mo ba? Nakita mo naman ang ginawa ko sa tauhan mo, hindi ba? Bata, huwag mo naman akong itulad sa mahinang klase ng aswang. Iba ako. Iba ang tauhan ko. Hindi ako magiging pinuno kung mahina ako at walang silbi. Gusto kong makita kung paano ka bilang pinuno. Kung anong pinagmamalaki mo bukod sa posisyon na meron ka ngayon. Huwag mo kong hinahamon, bata. Hindi mo ko kilala. Pareho lang tayong halimaw. Hindi mo din ako kilala. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hukom, mabilis pa sa kidlat ang kanyang ginawang paghakbang. Hindi ko na nga namalayan na nasa harapan na siya ni Michelle na namumutla habang titig na titig sa kanya. Ang matutulis ng mga kuko ay gumawa ng sugat sa leeg ng aking kaibigan. Gaya ng ginawa niya kay Lolo ay ginamit niya ang isang kamay upang itaas ng walang kahirap-hirap si Michelle. Pakawalan mo ako! Bakit? Bakit ko gagawin yung bagay na yon, Aber? Sakit! Michelle! Ako ang harapin mo, duwag ka! Bakit ba napakahalaga sa'yo ng babaeng ito, ha? Hindi sana kayo mapapahamak kung hindi na kayo nangialam. Mangingialam ako dahil kaibigan ko ang gusto niyong saktan at patayin. Napakawalang niya mo talaga! Ay, nako. Kaibigan mo lang naman yan eh. Ibahin mo ako! Wala kang pagpapahalaga sa iba. Bakit ko naman pagpapahalagahan ang mahihinang nilalang na katulad ng lolo mo, ha? Hindi mahina ang lolo ko! Sumugod ako habang mahigpit pa rin ang hawak ko sa sibat. Isang wasiwas ng aking sibat at muli itong nagliwanag. Sa bawat paghakbang ko papalapit ay mas dumidiin ang paghawak ko. Kulang na lang ay bumaon dito ang aking mga kuko. Muli kong pinaglandas ang palad kong sugatan sa talim ng aking sandata. Sisiguruhin kong sa ating dalawa, ako ang matitira. Nais kong makita kung paano mo magagawang talunin ako. Talaga? Paano mo masasaksihan kung mamamatay ka na? Kahangalan at pawang kayabangan lang ang nilalabas ng bunganga mo, bata! Bakit? Ayaw mong maniwala? Na ang hilaw na manunugis na nasa harapan mo ang papatay at tatapos sa pangarap mong maghari? Sira na ang iyong ulo para isipin na ako ay matatalo mo! Nagsasabi lang ako ng totoo! Ginamit ko ang aking bilis para siya ay magulat. Gamit ang aking natitirang lakas ay itinara ko sa kanyang tadyang ang nagliliyab kong sibat. Isang mahabang atungal ang kanyang pinakawalan, ngunit hindi ako huminto roon. Marahas kong hinugot mula sa kanyang tadyang ang aking sibat at muli kong sinaksak ang kanyang dibdib. Nag-aalab ang mga mata niya na nakatingin sa akin, ngunit mas diniinan ko pa ang sandata na naging sanhi ng pagbitaw niya sa pagkakahawak kay Michelle. Muli kong hinugot ang hawak kong sandata at walang awang sinaksak muli ang kanyang dibdib. Sa pagkakataon na yon ay tumalsik na ang dugo sa kanyang bibig. Lumampas ang sibat sa kanyang likuran na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng halimaw. Nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ko ang walang buhay na katawan ng halimaw na bumalik na sa dati niyang anyong tao. Napaluhod ako dulot ng pagod at ginhawa na sa wakas ay natapos na ang aming pakikipaglaban. Tapos na. Mariel, natapos na. Malaya ka na. Natapos na natin. Salamat sa'yo. Hindi ko akalain na ganito yung mangyayari. Nangako ako, hindi ba?
Hindi ko hahayaang mamatay ka. Hindi ko inaasahan na makakasama pa ako sa graduation natin. Sabay pa tayong maghahanap ng trabaho at magiging ninang ka pa ng anak ko. Teka, si Lolo! Mabilis kong binalingan si Lolo na hanggang ngayon ay wala pa ring malay tao. Habang hawak ang sibat ay mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Kasunod noon ay ang pagliwanag ng talim nito. Nakita kong pumatak ang luha ng isang mata ng sibat sa labi ni Lolo. At kitang-kita ko kung paanong naghilom ang kanyang mga sugat. Bumalik ang kulay sa muka bago tuluyang dumilat ang mga mata. Ako agad ang una niyang nakita. Mabilis na iginala ni Lolo Almiro ang kanyang paningin sa paligid. Nagulat siya nang nakita ang katawan ng gabunan na wala ng buhay. Tapos na ba? Lolo, nakaya kong talunin. Natapos ko. Ay, masaya akong makitang ligtas ka, apo ko. Kayong dalawa. Wala nang manggugulo sa inyo, Iha. Wala nang hahabol at magtatangka sa buhay mo, Michelle. Natutuwa ako para sa iyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka patay na po ako ngayon. Ay, hindi ako ang dapat mong pasalamatan, kundi ang kaibigan mo. Kayo po ang nagturo kay Mariel kung paano maging matapang. Kaya bahagi po kayo ng dapat kong pasalamatan. Sige, walang anuman yon. Masaya akong makatulong kahit papano. At masaya rin po ako na nakilala ko kayo. Natapos ang gabing yun na magaan na ang pakiramdam namin. Pinagtulungan naming ayusin ang buong bahay, pati ang bakuran. Ang mga bangkay ng aswang ay tinipon namin sa bakuran dahil sabi ni Lolo magiging abo raw yun pag sumikat na ang araw. Pati ang gabunan ay nagiging abo kapag namamatay. Tahimik naming pinagmasdan ni Michelle ang langit na puno ng nagniningning na mga bituin. Mariel, alam mo ba, planado ko na yung mangyayari sa 21 years ko dito sa mundo eh. Alam ko kasing hanggang 21 lang ako kaya pinlano ko na lahat. Baliw ka talaga. Totoo. Kaya nga sabi ko noon sa'yo, 'di ba? Okay na ako kung mamamatay ako. Kasi nagawa ko na yung mga nasa bucket list ko. Pero hindi dapat mangyayari kasi hindi mo pa talaga oras. Handa na ako nung una pa lang pero syempre may takot akong naramdaman. Sino ba naman ang hindi matatakot na mamatay, no? Lahat naman ng tao doon ang papunta. Pero ibang usapan kung ipilit ang kamatayan. Yon ang magiging mali. Ang sarap palang mabuhay nang walang nakakabit sa iyong sumpa. Excited na akong gumising bukas kasi alam kong malaya na ako. Masaya ako para sa iyo, Michelle. Salamat kasi inilaban mo ako. Kaibigan kita. Natural lang na ilaban kita hanggang dulo. Matapos ang kwentuhan namin ng gabing yun, ay hindi na muli naming nabuksan ang usapin tungkol sa naging sumpa niya. Sabay kaming lumawas ng Maynila matapos ang 2 araw na pagpapahinga. At sa araw-araw na lumilipas ay natutuwa akong masaksihan na parang bagong bulaklak na namumukadkad si Michelle dahil kitang-kita sa aura niya ang paglaya sa sumpa na nagkulong sa kanya ng buong buhay niya. May kung anong saya ang bumalot sa puso ko, Hukom. Sobrang saya ko na wala na siyang problema. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman, basta masaya ako na nakikita siyang masaya. Habang pinagmamasdan ko siya, ay bigla na lang siyang napatingin kaya umiwas ako ng tingin. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin at humalik sa aking pisngi. Pinagmulahan ako ng muka at dali-daling lumayo sa kanya. Pero sumunod naman siya at hindi na niya ako tinigilan ng kantsaw.